Sa handaang maglingkod at pagsasantabi ng pansariling interes, ang ilan sa mga binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng matataas na opisyal ng Philippine Army. Siniguro naman ng Defense Department na nanatiling tapat ang sandatahang lakas sa chain of command at sa saligang batas. Narito ang aking pagtutok. The challenges demand greater adaptability, greater discipline, and further commitment to the nation's security and progress. And yet, through all this, the Philippine Army has never wavered. Pagpuri ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine Army na nagdiwang na ika-128 anibersaryo. Sabi pa ng Pangulo sa kanyang talumpati, kailangan maglingkod ng gobyerno na may integridad sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bansa. Walang binanggit na partikular na isyu ang Pangulo, pero sinabi niya ito sa gitna ng sigalot sa politika sa bansa, kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. When peace and order are in place, we can pursue knowledge, we can work towards prosperity, and we can contribute to our country's progress. To achieve this, the government must lead by example. We strive for a government that listens, that acts and serves with integrity. That is the only way to rise above adversities and move forward as a people. Ayon sa Pangulo, kailangan ding mas iakma ng Philippine Army ang kanilang kakayahan sa mga nagbabagong hamon. Ang tunay na sukatan ay ang kahandaang isantabi ang sariling interes para mas mataas na layunin. Pagamat iba-iba tayo ng papel na ginagampanan, dapat mangibabaw ang ating adhikayang bumuo ng mas nagkakaisa, mas makatarungan at tunay na mapayapang bansa. Ibinida rin ng Pangulo ang mga benepisyo ng AFP officers at personnel tulad ng pagtaas ng kanilang subsistence allowance. Pagsiguro ng liderato ng Philippine Army, nananatili silang handang ipagtanggol ang bansa at protektahan ang ating soberanya mula sa lahat ng banta, mula man sa loob o labas ng bansa. Tiniyak din ng Defense Department, nananatiling tapat ang sandatahang lakas sa saligang batas. It has never been unsolid, and I have no reason to doubt that they will remain professional and they will follow their duty according to the Constitution, and civilian supremacy remains.